Madalas nating marinig ang tungkol sa banal na puso ni Jesus o sagradong puso ni Jesus. Ngunit tunay na ba nating pinag-iisipan kung ano ang ipinahahayag nito tungkol sa lalim ng pagmamahal niya para sa atin? Samahan ninyo ako ngayong araw habang mas pinagninilayan natin ang devosyong ito. Manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang kayo nagawi dito sa channel namin o isa kayong matagal ng taga-subaybay, ikinagagalak namin narito po kayo upang samahan kami ngayong araw. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay sa inyo ng inspirasyong hindi ninyo inaasahan. At bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa inyo na meron kaming website na puno ng mga espiritual na babasahin at mga artikulo na maaaring makatulong sa paglago ng inyong pananampalataya. Makikita ninyo ang link sa description box sa ibaba. Ngayon, simulan natin ang ating kwento ngayong araw. Ngayon ay nasa umpisa na po tayo ng buwan ng Hunyo, isang buwang iniaalay ng simbahan sa banal o sagradong puso ni Jesus. Ito ay panahong inilaan upang pagnilayan ang isang katotohanang halos hindi kayang lubusang maunawaan ng tao, ang pag-ibig ni Kristo para sa bawat isa sa atin, ng personal at ganap. At hindi lamang upang pagnilayan ito, kundi upang tumugon dito. Sapagkat kung may isang bagay na malinaw na ipinahahayag ng banal na puso, ito ay ito, kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Kaya ngayon, maglaan tayo ng ilang sandali upang pagnilayan ang debosyong ito, kung saan ito nagmula, ano ang kahulugan nito, at bakit ito mahalaga sa ating espiritual na buhay. At upang magawa iyon, kailangan nating bumalik. Bumalik sa isang kumbento sa Pransya, sa isang mapagkumbabang madre, at sa isang pangitaing nagpabago sa simbahan pagpakailanman. Noong ikalabing-anim ng Hunyo, 1675, June 16, sa 1675, nagpakita ang ating Panginoon kay Santa Margarita Maria Alacoque at inilantad ang kanyang puso sa paraang hindi pa kailanman nakita ng mundo. Napapalibutan ng apoy ng pag-ibig, may koronang tinik, may bukas na sugat na dinadaluyan ng dugo at may krus na umuusbong mula rito. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang kapwa maganda at tumatagos sa puso. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Masdan mo ang pusong ito na nagmamahal ng labis sa mga tao. Ano ba't wala itong ipinagkait, maging ang lubusang pagkapagod at pagkaubos ng sarili upang ipakita sa kanila ang pag-ibig nito. Ngunit bilang kapalit ang natanggap ko mula sa karamihan ay kawalan ng utang na loob, paghamak, kawalang galang, paglapastangan at panglalamig sa sakramentong ito ng pag-ibig." Upang maunawaan natin ang bigat ng mga salitang ito, ang banal na puso ni Jesus ay nag-aalab sa pagmamahal para sa inyo, para sa akin, para sa bawat makasalanan, para sa bawat kaluluwang naging malamig sa pananampalataya. At ano ang kanyang natanggap bilang kapalit? Kawalan ng pasasalamat, kawalang pakialam. Ito ang dahilan kung bakit ang debosyong ito ay may malalim na dalawang kahulugan. Hindi lamang upang tanggapin ang pag-ibig ng ating Panginoon, kundi upang gumawa ng pagbabayad puri o reparasyon para sa kakulangan ng pag-ibig na madalas niyang nararanasan. Ngunit sa kanyang awa, hindi niya tayo iniwang walang pag-asa. Sa pamamagitan ni Santa Margarita Maria, ibinigay ng ating Panginoon ang tinatawag natin ngayon na 12 pangako para sa deboto ng kanyang banal o sagradong puso. Sila ay sumusunod. Una,
Ang aking pagpapala ay mananatili sa mga tahanang kinaroroonan at pinaparangalan ang larawan ng aking banal na puso. Pangalawa, ipagkakaloob ko sa mga deboto ng aking puso ang lahat ng biyayang kinakailangan sa kanilang kalagayan sa buhay. Pangatlo, itatatag at pananatilihin ko ang kapayapaan sa kanilang mga pamilya. Pang-apat, aalawin ko sila sa lahat ng kanilang paghihirap. Panglima, ako ang magiging ligtas nilang kanlungan sa buhay at higit sa lahat ng oras ng kamatayan. Pang-anim, ipagkakaloob ko ang masaganang pagpapala sa lahat ng kanilang gawain. Pang-pito, matatagpuan ng mga makasalanan sa aking puso ang bukal at walang hanggang karagatan ng awa. Pang-walo, ang mga kaluluwang malamig ay magiging masigasig. Pang-siyam, ang mga masigasig na kaluluwa ay mabilis na uusad tungo sa mataas na kabanalan. Pang-sampu, pagpapalain ko ang bawat lugar kung saan nakalagay at pinararangalan ang larawan ng aking puso. Pang-11, ang mga nagpapalaganap ng devosyong ito ay magkakaroon ng kanilang mga pangalan na nakasulat sa aking puso at hindi kailanman mabubura. Pang-12, sa mga tumatanggap ng banal na komunyon tuwing unang Biyernes sa loob ng 9 na magkakasunod na buwan, ipagkakaloob ko ang biyaya ng huling pagtitiyaga at walang hanggang kaligtasan. Maaaring ikagulat ninyo na ang devosyong ito ay may natatanging lugar din sa pamilyang Pransiskano. Si San Francisco de Assis, ang tagapagtatag ng orden na kinabibilangan ni Padre Pio, ay tinawag na ngang paborito ng puso ni Jesus. Pakinggan ninyo ang sinabi mismo ni Santa Margarita Maria tungkol sa kanya sa isang pangitaing natanggap niya noong ika-4 ng Oktubre 1673, October 4, 1673. Ipinaunawa sa akin ng Panginoon na dahil si San Francisco ay may pambihirang debosyon sa pagpapakasakit ni Kristo habang siya'y nabubuhay, ang debosyong ito ay nag-akay kay Jesus, ang banal at ipinakong kaibigan, upang ilimbag sa kanya ang 5 sugat ng kanyang pagpapakasakit at gawin siyang isa sa mga unang dakilang paborito ng kanyang puso. Anong ibig sabihin nun? May stigmata rin siya. Hindi ba tinanggap din ni Padre Pio ang stigmata sa parehong dahilan? Lahat ay nagpapahiwatig na oo, tulad ni San Francisco, siya ay naging isang buhay na larawan ng ating ipinakong Panginoon. Ang debosyon ni Padre Pio sa banal na puso ay naipahayag sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagsisikap na tularan ng tapat si Jesucristo at sa pagmamahal na pagbabayad puri para sa kawalang pasasalamat ng mga taong nananatiling walang malasakit at nakasasakit sa pinakamapagmahal na puso ng Panginoon. At kailan naging pinakanakikita ang debosyong ito? Sa panahon ng banal na misa. Sa misa, muling binubuhay ni San Pio ng Pietrelcina ang pagpapakasakit ni Jesus, lalo na ang pagdurusa at paghihirap ng kanyang puso. At dito natin makikita ang malalim na kaugnayan ng banal na puso at ng banal na misa. Sapagkat ang misa ay hindi lamang isang pag-alala, ito mismo ang sakripisyo sa Kalbaryo na ginagawang kasalukuyan sa ating harapan. Dito patuloy na ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin sa Eucharistia. Sa katunayan at marahil alam na ito ng marami sa inyo, may mga himalang Eucharistiko na ng suri ng siyensa ay iniulat na nagpakita ng tissue ng puso. Ang mga pag-aaral na ito ay nagtuturo sa isang kahangahangang katotohanan. Ang anyong tinapay ay hindi lamang basta tinapay. Ito ay isang realidad na higit pa sa kanyang maunawaan ng ating mga pandama. Sa Eucharistia, tinatanggap natin si Kristo mismo, katawan, dugo, kaluluwa, at pagkadiyos.
ang parehong pusong nagmahal, nagdusa at nagbigay ng lahat para sa atin. Kaya habang pumapasok tayo sa buwang ito ng Hunyo na inaalay sa banal na puso, maaari nating itanong sa ating sarili ang isang simpleng tanong. Paano ako tumutugon sa gayong pag-ibig? Marahil ay nangangahulugan ito ng pagiging higit na mapagnilay sa misa, marahil ay paggawa ng gawaing pagbabayad puri o reparasyon, o simpleng paglalaan ng ilang sandali bawat araw upang taimtim na manalangin. Jesus, maamo at mapagkumbaba ang puso, gawin mong katulad ng iyong puso ang aking puso. Naway maging mapagpala at tunay na makapagbabago sa inyong buhay ang buwang ito ng banal na puso. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video ngayong araw, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ito upang mas marami pang tao ang makaririnig ng mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampanilya sa kanan nito. At upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga ilalabas na video sa hinaharap. Nais pa ninyong higit pang mapalalim ang inyong kaugnayan kay Padre Pio? Isaalang-alang ang pagsali sa aming natatanging samahan ng mga taga-abuloy o donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago sa espiritual na buhay at maging bahagi ng aming komunidad ng panalangin. Makikita din ninyo ang link sa ibaba sa description box. At dito na po tayo magwawakas hanggang sa muli po nating pagkikita. Naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon, ng Mahal na Birhen at ni Padre Pio. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e